Welcome, mga kapatid, sa ating anniversary month, buwan ng Setyembre. We're celebrating 14 years of being a church dito sa Westgate Tower, Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa. Our theme, ang tema ng ating selebrasyon nitong buwan na ito at ng buong taon ng 2015 ay Doing the Peace Plan. No? Ang pagtupad ng peace plan. Ang salitang peace ay acronym po yan. Letter P stands for plant churches. Letter E, ang ibig sabihin po ng E, equip leaders. Letter A sa peace ay assist the poor. Letter C ay care for the sick. And letter E, educate the next generation. Ayan. No? So meron po, yan po ang strategy natin na ginagamit sa pagtupad ng misyon ng Panginoon. Alam nyo, nung ang Panginoong Hesus ay iniwan na ang mga alagad physically, ang sinabi niyang mission, go and make disciples of all nations. Ngayon, itong peace strategy na ito ay paraan para tayo ay makapatupad sa kanyang kalooban. No? Now, bakit natin sinabi, ang title natin ngayon is Making a Redemptive Impact. Okay? Bakit? Pastor, ano ba yung ibig sabihin ng redemptive? Po, ang salita pong redemptive ay galing po sa salitang redemption o redeem, na ang ibig lamang sabihin sa Tagalog ay bawiin or bilhin uli. Ayan, no? Bawiin or bilhin uli. Alam niyo mga kapatid, malinaw na malinaw sa sulat sa Biblia, sa ministry ni Jesus, na nung si Jesus ay naparito, namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli, lalong luminaw na ang layunin pala ni Jesus, kaya siya namatay sa krus ay para ano? Para bawiin ang ating kaluluwa mula sa kasalanan. No? Para tayo'y mapalaya mula sa gapos ng kasalanan at makabalik sa pamilya ng Diyos. Yun ang trabaho, yun ang ministry ni Jesus, to save the lost. Amen? Everybody say, save the lost. Ngayon, tayong mga ligtas na. Bakit natin nasabing ligtas na tayo? Kasi sabi sa Bible, ang sino mang tumawag at manampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas, ay maliligtas. Tayo mga ligtas na, tayo naman ngayon, ang binigyan ng Diyos ng responsibilidad. Anong responsibility natin? Na abutin ang ibang tao para sila makakilala kay Jesus at mga ligtas din. Para ang mga taong walang ugnayan kay Jesus, relasyon, magkaroon ng relasyon kay Jesus at sila'y maligtas din. Malinaw na malinaw, ang mission natin dito bilang isang church ay para, bilang ligtas, para abutin ang mga taong hindi ligtas at ipakilala sa kanila sa Jesus upang sila'y makakilala at mga ligtas din. Trabaho natin mga kapatid, bawiin natin ang kaluluwa ng mga wala sa Panginoon. Now, how do you do that? Yan ang ibig sabihin natin, making a redemptive impact. How do you do that mga kapatid? Paano natin abutin ang mga tao na wala sa Panginoon para sila'y makakilala at mga ligtas? Yan ang peace plan. Everybody say, peace plan. Sa mga susunod na linggo, lalo kong ipapaliwanag itong peace plan. Pero ang peace plan po ay isa pong strategiya para maabot natin ang mga taong wala sa Panginoon. Para sila makakilala at mga ligtas. No? Basically po, ang peace plan ay isang strategy, paraan, para mapaglingkuran natin ang ating komunidad. No? Makapaggawa tayo ng kabutihan sa mga tao na nasa paligid natin para sila ay bumukas ang isip at puso, makinig sa mensahe ng Panginoong Hesus. So, ano po ang peace plan? Simple lang po ang definition. Sa notes ninyo, fill in the blanks. Number 1, this sentence. What is the peace plan? Ito po ay ordinary people empowered by God making a redemptive impact together wherever they are. So, number 1, pag-usapan natin, bakit ba
pastor, kailangan magmisyon at kailangan makilahok sa peace plan ang bawat isa? Number one. Well, una sa lahat, because iniutos ng Diyos that we should care for other people. We should care for other people. No? Basahin natin ang Galatians 6:2. Ano po ang sabi? You obey the law of Christ when you offer each other a helping hand. Ang sabi po sa Bible, malinaw na malinaw. Kung ikaw ay Kristiyano, anong layunin ng buhay mo ngayon? Matupad po pangarap ko. Wrong answer. Kung Kristiyano ka, anong layunin ng buhay mo? Para po yumaman at lumaki po ang aking negosyo at mga anak ko po makapag-aral sa private school. Mali na naman. Kung Kristiyano ka, anong layunin mo sa buhay? Sumikat po at maging politiko at maging powerful diktador sa aming barangay. Na naman. Mali po. Kung Kristiyano kang totoo, anong layunin ng buhay mo? Sabi sa Bible, you obey the law of Christ. Number 2, bakit tayo dapat makilahok sa peace plan? Eto. Because by doing the peace plan, we become more like Jesus. We become more like Jesus. No? Alam niyo mga kapatid, isa sa mga katangian ng ating Panginoong Jesus, basa, Marcos 10, anong sabi? I came not to be served, sabi ni Jesus, but to serve others. You see? Anong katangian meron si Jesus? Mapaglingkod, mapagkalinga sa ibang tao. Naparito siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para mangaligtas ang sangkatauhan. At ang nais niya, John 13, basa. Ano sabi ni Jesus? I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Gusto ni Jesus, gayahin natin siya. Kung siya'y naparito, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para magligtas ng maraming sangkatauhan, mabawi ang mga kaluluwa ng maraming tao para sa Panginoon. Then, gayon din tayo. We are to become like Jesus. Kaya dapat tayo mag-peace plan, makilahok tayo sa peace plan para matupad ito. Number 3, bakit dapat kailangan makilahok sa peace plan? To learn real love. To learn real love. No? 1 John 3:18, ano sabi? Our love should not just be words and talk. It must be true love which shows itself in bilugan yung salitang aksyon. Ha? Bilugan nyo. Anong sabi sa Bible? Love is not a feeling. Love is an action. It is something you do. Mga kapatid, ang dami pong naghihirap sa Pilipinas. Ang dami, nagkalat po ang mga makademonyong gawain, mga kasamaan sa ating lipunan. No? Ang dami pong naghihirap, ang daming nasasaktan sa ating bayan. Bakit? Hindi dahil sa dyablo. Although, kabahagi ang dyablo sa problemang ito. Alam niyo bakit marami naghihirap? Marami nasasaktan sa ating bayan? Dahil mga mabubuting tao walang ginagawa. Yan ang dahilan. Mga mabubuting tao, good people, doing nothing. Puro lang tayo, we love you. We love the world. Pero pag tingnan natin, ano bang ginagawa niyo? Kasi sabi sa Bible, love shows itself in action. Anong ginagawa natin? Sa mga kahirapan, sa mga mahirap, sa mga may sakit, sa mga nadidistress, nadidepress, na nabubuang na gumagawa na ng kriminalidad kasi wala na silang makitang pag-asa sa buhay nila. Anong ginagawa natin? Wala. That is why gagawin natin tong peace plan. Kasi ang peace plan ay isang estratehiya na konkretong, pag tayo nakilahok, konkreto tayong bubunggo sa mga higante ng kasamaan at problema ng bayan. That's the peace plan, mga kapatid. No?
Sabi ni Jesus sa Luke 6, basa everybody. Ano sabi niya? You must be compassionate just as your Father is. Oh, ano ibig sabihin nun? Compassionate daw. Ibig sabihin, meron kang malasakit, may pagmamahal kang malalim sa iyong kapwa, lalo na mga kapwang nahihirapan. Bilugan niyo yung salitang must. Ano ibig sabihin ng must? You must. Ano ibig sabihin nun? Dapat, nararapat. Hindi po yan option. Hindi po yan, pag ako nag-retire na pastor, magmi-mission na ako, sasali na ako sa peace plan. Pag ako'y nakapag-ipon na ng maraming pera at nakapatayo na ako ng maraming bahay at secure na mga anak ko at ang retirement ko, maraming milyon-milyon na, magpi-peace plan na at sasama na ako dyan sa peace plan na yan kung ano-ano man yung mga activities para makatulong sa mga nahihirapan. Hindi po. Ang sabi sa Bible, kung ikaw ay nabubuhay at hindi nakikita sa iyo ang compassion, sa mata ng Diyos, ang buhay mo ay isang pag-aaksaya. It's a waste of life. Because ang sabi ni Jesus, you must. Ang gusto niya makita sa mga taong ligtas ay meron silang malasakit at gumagawa sila ng mga paraan para konkretong makatulong sa mga nahihirapan. Alright? So, mga kapatid, bakit? Another reason. Bakit dapat tayo makilahok? Bakit dapat kayo, alamin nyo ano tong peace plan at makilahok kayo? Why? Because we are blessed. We are blessed. Pinagpala tayo ng Diyos. Alam nyo ba ang paalala ng Biblia? Kung bakit nabibless tayo? Basa mga kapatid, Genesis 12:2. I will bless you and you will be a what? A blessing to others. Malinaw na malinaw po, pag binasa niyo po ang Biblia, from Genesis to Revelation, ang Diyos po ay bukal pinagmumulan ng blessing. Totoo po yun. At siya po ay naghahanap ng paraan para i-bless ang kanyang mga anak. Pero alam niyo para saan? Hindi po tayo binibless ni God para tumaba at magpaka-komportable na lang sa buhay. Alright? I mean, magpakakain na lang ng kain sa sarili. That's what I mean, okay? Alright? No. Right? Hindi tayo binibless ni Lord para pansarili lang natin. Ang sabi sa Bible, tayo po'y binibless ni Lord para saan? Para makatulong sa iba. No? Para makatulong sa iba. In fact, mga kapatid, kung tinitingnan mo ang sarili mo, at ikaw ang ilan sa mga icons na pag tiningnan mo sarili mong buhay, napapasabi ka, napapanganga ka, wow, bakit kaya ako sobra-sobrang binibless ni Lord? Kung ikaw yon, basa. Alam mo bakit? Luke 12, from everyone who has been, much is required from those to whom much is given. For their responsibility is greater. No? Ayon sa Bible, yun daw mga tao na kakaiba ang pagbagsak ng blessing sa kanila. Ano ibig sabihin nun? Sapagkat malaki ang inaasahan ng Diyos na sila ang mas generous sa pagtulong sa iba. Marami kasing iba, pagka pinagbibless, sobra-sobra uy, talagang special ako, talagang, so ako na, papalakihin ko na to, bibili na naman ako nito, kakain na naman ako ng ganon, talagang ako pinagbibless Sorry na lang kayo, ha? Ang sabi sa Bible, kapag nakita mong sarili mo na pinagbibless ka ni Lord, guess what? He expects you to bless others more. Right? To whom much is given, much is required. Alam nyo, ang church po natin ay nakalocate sa Barangay Ayala, Alabang. Ang Ayala, Alabang, alam nyo naman, ay isa sa mga pinakamahirap na lugar. Kabaliktaran. Isa sa mga pinakamayamang lugar sa buong Pilipinas. And yet, alam natin, biru-biruan man, tinatawan-tawanan, marami din ang nakatira, hindi lang sa Ayala Alabang Village, kundi sa tinatawag na Gillage. Sa mga gilid-gilid. Right?
Anong gagawin natin para sa mga taong ito na hirap, no? At nahihirapan, nabibigatan sa buhay. Right? Sabihin natin, ay, hindi ako makapag-mission at makagawa ng, participate to do something kasi ang layo eh. Ang layo! Nasa gilid na nga lang eh. So, kita niyo mga kapatid, ang pagmimisyon, hindi mo po kailangang lumipad papunta sa ibang bansa. Dito lang sa tabi-tabi. Alright? Dito lang sa tabi-tabi. Ang dami po nating pwedeng aksyonan. No? In fact, yung mga icon na magpapakita ng commitment at husay sa pagmimisyon dito sa lokal, yun ang mga icon na dapat nating suportahan pag dumating ang balang araw na kailangan natin magpapadala sa ibang bansa. Correct? So, anong mga kapatid ang hadlang? Gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka nag-iisip kayo dyan, ka-importante pala to, pero, hindi ko alam kung makaka-participate ako dito sa mga peace initiatives ng ICA. Unahan ko na kayo. Ano bang mga dahilan, kalimitan, ginagamit ng tao, bakit hindi nakikibahagi sa pagmimisyon? Lalong-lalo na dito sa peace plan strategy natin. Well, number 1 is fear. Yan po talaga. Kaya ako'y nagagalak, may series tayo last time na fearless. Kasi yan talaga ang number 1 kalaban ng maraming mga Kristiyano, kaya walang ginagawa sa pagmimisyon. Masaya na sila'y ligtas, na sila'y kabilang sa isang church, na may fellowship sila, pero mission, fear is the number 1 enemy. No? Marami pong mga Kristiyano, hindi sila nagiging ganap na tagasunod ni Jesus kasi dahil sa fear. Anong mga fear? Number 1, I'm afraid, maraming takot, hindi nila alam anong gagawin. I don't know what to do. Ang challenge ko po sa inyo, kayong mga sa tingin nyo hindi kayo nakaka-mission kasi wala kayong oras, claim the challenge and the promise of Matthew 6:33. Basa. Ano sabi ni Jesus? Seek the kingdom of God above all else and live righteously. Anong promise niya? Pagka inuna mo ang kanyang layunin, He will give you everything you need. Kulang po ako ng oras eh. Dami kong gawin. Sabi ni Jesus, I will give you everything you need. You claim that promise. And you get involved in peace. Number 3, marami mga tao hindi nakikilahok sa misyon, lalo-lalo na sa peace initiatives because wala akong pera. I cannot afford this. Pastor, 150? Yung bag na yan, ako nga walang deodorant eh. Isang linggo na ako hindi nagtututbrush eh. Asin lang gamit ko eh. Wala akong pera. Paano ako makatulong dyan? Alam niyo mga kapatid, eto lang ang advice ko sa inyo. Kayong mga tingin nyo sa sarili nyo, medyo kapos kayo para makilahok sa pagtulong sa ibang tao. Manalangin kayo. Kasi yan ang klaseng panalangin na ini-honor ni God. Yung panalangin na hindi yung, Lord, gutom po ako, bigyan niyo pong pagkain. Lord, kailangan ko pong pera, bigyan niyo pong pera. Hindi yun ang prayer na mas ino-honor ni Lord yung ganitong prayer. Lord, gusto ko pong makatulong sa pagmimisyon para maraming kaluluwa ang madala sa inyong kaharian. Wala po akong pera. Give me the resources to reach out to others. Yan ang klaseng prayer, mga kapatid. If you pray like that, I challenge you, God will reveal Himself to you. Kasi nakita niya muna ang puso mo, na gusto mo talagang unahin ang kanyang kalooban. Right? Plus, hello, ang dami naman pwedeng ministry dito na hindi mo kailangan hindi ka kailangan magbayad eh. Correct? Mag-usher ka na lang. No, punta nga ako diyan, magbihis lang ako ng mabuti at we welcome, tutulong sa pag-serve ng mga merienda sa mga tao. Wala namang babayaran doon eh. Wala kang pambili nitong bag, wala kang pambili ng Christmas shoebox para mapuno yung box. Fine. May mga pwede kang gawing pagtulong na hindi mo kailangan gumastos. No? Bigay mo lang yung oras mo, yung panahon mo, yung energy mo
sa ministry. 2 Corinthians 9, anong pangako ng Diyos? Basa. God is able to make it up to you. Ano ibig sabihin ng make it up to you? Kaya ng Diyos bayaran ka. Basa. By giving you everything you need and more. Kayang bayaran ng Diyos anumang ibigay mo para sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kalooban, sa kanyang misyon. Kaya kang bayaran ng Diyos at higit pa. Basa. So that there will be not only enough for your own needs, but plenty left over to give joyfully to others. Yan ang promise ni Lord. Makilahok ka sa misyon, makilahok ka sa mga peace activities na gagawin natin. You give and tandaan mo, sabi ng Bible, ang Diyos marunong magbayad ng utang. At hindi lang yan. Pag nagbayad siya, sobra pa. Para umapaw ka palalo, para tuloy. Gusto kasi ni Lord na makita ka eh. Alam mo, nakabantay lang ang Lord eh. Naghahanap siya ng mga unselfish na mga anak. At pag nakita niya yun, etong akong ito, naintindihan niya, He will pour the blessing upon your life. Number 4. Ano pa isang fear? Bakit maraming hindi nakikilaw? I don't have the ability to do this eh. Yan. Basa. 2 Corinthians 3:5. Anong sabi sa Bible? We are not saying that we can do this work ourselves. It is God who makes us able to do all that we do. Si San Pablo mismo nagsabi, wala akong abilidad nitong mga ginagawa ko. It is God who makes us able. Ang Kristiyano, ang kailangan lang gawin ng Kristiyano, yes, Lord, gamitin niyo po ako. Punta lang, show up lang ng show up. Lord, gamitin niyo po ako. And it is God who gives you the ability to do what He wants you to do. Pero kung hindi ka sumisipot, hindi ka nagpapakita, hindi ka nag-yes sa puso mo, then you will never discover. Number 1, X. God does not choose people because of ability. Hindi po pinipili ng Diyos ang tao base sa abilidad. Ang hinahanap lang po ng Diyos para sa taong gagamitin niya, yung available. No? Why? Because it is God who gives the ability. Alright? Marami pong mga tao, talentado. Tama ba yung word ko? Parang ang pangit ng dating. Marami pong tao, talented. May kakayanan. Ang malungkot, wala po silang ginagawa. Nakaupo lang. Nagmamasid. Ang ginagamit ng Diyos, yung mga taong nagsasabing, di ko alam anong gawin, wala akong oras, wala akong pera, wala akong abilidad. Pero Lord, sapagkat gawain mo to, I am willing, I am available. No? Pwede po kayong tumulong. Hindi pa po tapos ang Christmas shoebox. Unang collection pa lang po ito. Buwan-buwan po, every second Sunday, mangungulekta tayo. No? Pwede po kayong tumulong sa pagbuo nitong mga women's beauty kits para sa darating na linggo, Sabado't Linggo. Pwede po kayong tumulong, mag-volunteer, mag-usher sa event. Pakinggan nyo to. Basa. 2 Corinthians 8:11. Your heart has been right in the right place all along. You have what it takes to finish it up. So go to it. Once the commitment is clear, basa, you do what you can, not what you cannot. Nakita nyo? Ang sabi ng Diyos, pag sinabi mong yes kay Lord na magpagamit ka, simple lang naman eh. Inaasahan lang ni Lord, gawin mo yung kaya mong gawin. Do what you can. Hindi naman pinapagawa sa iyo yung hindi mo kayang gawin. Not what you cannot. So sinasabi ni God, huwag kang mag-alala kung marami kang hindi kayang gawin. Ako nang bahala. I will help you, no? To do what I want you to do. Now, mga kapatid, ang ilan sa inyo, Pastor, magpi-peace initiative tayo? Magpi-peace plan tayo? Para labanan ang problema ng spiritual lostness?
para labanan ang korupsyon, para labanan ang sakit, para labanan ang kahirapan, para kalabanan ang kamangmangan. Ang hirap niyan, pastor, Kahit anong gawin natin sa AICA, ang laki ng problemang yan sa bansa natin. Mga kapatid, marami sa inyo siguro magsasabing, aksaya lang ng panahon yan. Peace plan, mission dito, tulong dyan. Ang daming mahihirap, hindi kayang ayusin yung problemang yan. Huwag na lang. Ito ang gusto kong ipaalala sa inyo, sabi ni Jesus. Basa, Matthew 19:26. Humanly speaking, it is impossible. But with God, everything is possible. Totoo po, ang problema ng korupsyon, kahirapan, spiritual lostness, sakit, ang kamangmangan, ang mga problema sa bayan, ay parang higante. Pero katulad ni David, ang sabi sa Bible, with God, everything is possible. It's not the size of your problem that matters. It's the size of your God that matters. Kaya tayo po, AICA, makikilahok po tayo. No, sa ating maliit na paraan, mga 50 mahihirap na nanay, 50 dito, 50 doon, mga 200 mahihirap na may sakit sa kupang, no? Mga nag-trabaho dito sa opisina na stress na sa Madrigal Business Park, no? We will do our own little acts of goodness and kindness. And by God's grace, we will make a big impact. 2 Chronicles 16:9. Ano bang ginagawa ng Diyos ngayon? Basa, ano sabi? The eyes of the Lord search back and forth across the whole earth, looking for people whose hearts are perfect toward Him. Tandaan niyo po, ang Diyos po, naghahanap po ng mga taong ang puso ay para sa Kanya. Meaning, talagang nais tuparin ang Kanyang layunin. Ano yun? Na maabot ang maraming mga tao, kaluluwa na hindi pa ligtas. At sa pamamagitan ng mga peace initiatives and events and activities, mapalambot ang mga puso nila para sila ay maabot ng Diyos at sila ay mga ligtas. Okay? He's looking for people whose hearts are perfect toward Him. Basa, anong balak gawin ng Diyos kapag ang puso mo ay kinumit mo sa misyong ito. Basa. So that He can show His great power in helping them. So that's, mga kapatid, si God po, naghihintay lang para ipakita ang Kanyang kapangyarihan na nakakagawa ng himala sa mga taong gustong tumulong sa Kanyang misyon. Hindi niyo po kailangan ng power, great power, kung ang ginagawa niyo araw-araw ay nanonood lang ng kalyeserye. Hindi niyo po kailangan ng great power kung ang ginagawa niyo araw-araw ay kumain lang at makinig ng music. Pero ang sabi po sa Bible, kapag binigay mo ang buhay mo sa misyon, pakikilahok sa peace initiatives, sabi ni God, I will show you great power. You will see great power. Ang ilan sa inyo, baka nananabang na kayo sa buhay Kristiyano kasi hindi nyo nakikita ang himala ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Paano? Sabi ni Lord, puro kayo kalyeserye, Aldin, Yayadab. Misyon, walang oras. Walang panahon. Wala pera. Serve. And sabi ni God, I will show you great power. Deuteronomy 15:7. Ano sabi ba, mga kapatid? Basa. When you happen on someone who is in trouble or needs help, don't look the other way, pretending you don't see him. Don't keep a tight grip on your purse. Give freely and spontaneously. Don't have a stingy heart. The way you handle matters like this triggers God's blessing in everything you do. All your work and your ventures. Sa inyong mga nasa negosyo, mga businessmen, ina-encourage ko kayong ipaprint ang verse na ito at ipaskill sa inyong mga opisina. Kasi nandito po nakasulat ang sikreto kung gusto niyo ang blessing ni God
sa inyong negosyo, sa inyong kalakal. If you want God's blessing, then care about the lost. Care about the hurting. Care about the homeless, the hopeless, the sick, and the helpless. If you want God's blessing, tulungan niyo sila. Ang sabi pa sa Proverbs 11:25, pangako ng Diyos, basa, be generous, and you will be help others, and you will be helped. God Himself will help you. Ang tanong ko sa inyo ngayon, saang bahagi ng buhay mo kailangan mo ng tulong? Saan? Saan ka nangangailangan? Sa pera? Sa relasyon? Sa trabaho? Sa eskwela? Saan ka nangangailangan ngayon? Sa pamilya? Ang sabi ng Bible, simple lang po, gusto mong tulungan ka ng Diyos? Tulungan mo ang ibang tao. And see what happens. Hebrews 13:16, basa. Don't forget to help others and to share your possessions with them. This too is like an offering, a sacrifice that pleases God. Ang sabi sa Bible, every time na may tinulungan ka, may sakit, mahirap, kung ano man, God is pleased. Pastor, sige na, gusto ko nang tumulong dito sa peace na ito. Anong una kong gawin? Simple lang po. First step, start showing kindness to everybody. Alright? Kung wala man kayong mapulot sa sermon na ito, sapagkat ang haba-haba naman ni Pastor, eto na lang. Be kind. Be nice. Pagsakay sa elevator, be nice. Yung mga matatanda, paunahin nyo naman. Huwag nyo naman singitan. Mamaya may kainan, be nice. Huwag nyo ubusin lahat. Start showing kindness to everybody. No? May makita kang mga mahirap, nahihirapan, mga weak, mga aged, mga seniors natin, alalayan mo naman. Be nice. May extra kang pera? Be nice. Gumawa ka ng isang Christmas shoebox. Namamahalan ka sa shoebox? Eto, 150 lang. May deodorant na may lotion na. Be nice. Wala kang pera? Sign up ka. Volunteer. Tumulong ka sa mga events na ito. Isa ka sa mga taong taga-buhat, taga-ayos, taga-kausap sa mga tao para magkaroon ng kaayusan. Ano sabi sa Bible? Basa. 1 Thessalonians 5. Always aim to show kindness and seek to do good to one another and to everybody. Be nice. Let's bow our heads to pray. Lord, kami po ay nagagalak na sa anibersaryong ito ay muli niyong pinukaw ang aming isipan at damdamin sa inyong pagkatawag sa amin. Na kami ay niligtas mo, hindi lamang para maghintay ng kamatayan, kung hindi, para maggamit mo ang aming ligtas na buhay para magligtas pa ng iba. Lord, anuman ang mga papagawin niyo sa amin, we are going to say yes. Nais po namin maging kasangkapan niyo para mapalaganap ang peace sa aming bayan. Turuan niyo po kami, O Diyos, na umibig sa aming kapwa. Maging blessing sa iba. Na ang responsibilidad, pananagutan, ay aming tanggapin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na pagtagumpayan ang aming mga kinakatakutan and to be a part and involved in the peace plan, Lord. Lord, use all our life. Gawin niyo po kami, O Diyos, na mga kasangkapan niyo, starting today, by being kind, by showing kindness to everybody, by being nice. Salamat po, Ama, na kami ay inanyayaan niyo makilahok sa planong ito, the peace plan. In Jesus' name we pray. Amen.